Welcome sa Anime Tunics Recap. Bago tayo magsimula, wag po sana kalimutan na i-click ang subscribe button para matulungan ang channel. Maraming salamat po. Sa nakaraang recap, nakita natin si Mofan na nagising niya ang kapangyarihan ng apoy at mas pambihirang talento ng kidlat, ngunit nagpa siya na itago iyon ng sikreto. Nang nahaharap sa imposibleng panalo sa isang tunggalian. At sa wakas ay ipinamalas ang kanyang dalawang talento sa lahat upang manalo. Pagkatapos ng pagsasanay sa Sacred Spring, bumalik siya sa lungsod at nalaman na ito ay nasa matinding kaguluhan. Ang kwentong ito ay nagpapatuloy habang nakikita natin ang grupong ni Mubay na dumating sa gymnasium at muling nakasama ang iba pang mga nakaligtas. Tinatalakay ng mga miyembro ng faculty na sila ay hindi ganap na ligtas doon, ngunit walang ibang option dahil walang nang ibang mas ligtas na lugar. Ito ay isang level 4 na sakuna at ang buong bayan ay bumagsak na aalala ng isang tao na ang ligtas na lugar ay protektado ng isang barrier at nagbabala na ang pananatili sa paaralan ay magreresulta lamang sa kanilang kamatayan. Sinabi sa kanila na kung aalis sila sa isang malaking grupo, tiyak na makikita sila. Ngunit kung ang mga guro lamang, kung gayon ay magkakaroon sila ng pagkakataon. Ipinaliwanag ni Mr. Xiang na tungkulin nilang protektahan ang mga mag-aaral, ngunit iniisip ng iba na hindi na mahalaga sa mga oras ng desperasyon. Ang kanilang solusyon ay magkaroon ng isang maliit na team scout sa unahan habang ang iba ay sumusunod at nagpasya na maghanap ng mga voluntaryo sa kanilang pinakamalakas na mga mag-aaral. Kaya napagpa siyang magboluntaryo, pinapakita na si Zhang ay nag-aalala tungkol sa kung gaano kapanganib ang pagsali sa grupo ng scouting. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mofan na mas mapanganib na makasama ang pangunahing grupo dahil ang malaking bilang ng mga estudyante at tiyak na makakaakit ng maraming halimaw. Ang karamihan sa kanila ay mahina at hindi kayang makipaglaban. Kaya nagpasya silang sumali sa grupong ng mga taga-masid. Ang bawat isa gumaan ang pakiramdam nang makita ang kanilang bayaning si Mofan at habang si Zhang na inaakala niya na siya ang pinagmamasdan at hinahangaan nila. Sa ibang lugar si Lin ay nahihirapang makipaglabanan sa halimaw, siya ay iniligtas ni Yanzo at pinag-usapan nila na ang paglusob ng mga halimaw ay kagagawa ng Black Vatican. Hindi sila sigurado sa pinakalayunin ng grupo, ngunit alam nila na pakay nila ang Sacred Spring. Ipinaliwanag niya na matagumpay niyang nakuha ang Sacred Spring at ipinagkatiwala ito kay Mofan. Naniniwala siya na ginawa niya ang tamang desisyon dahil hindi nila aasahan na ang mag-aaral ay ang magdala-dala ng Sacred Spring. Ngunit si Mofan ay hindi pa isang mid-tier mage at mahihirapang makaligtas sa pag-atake sa lungsod. Muli silang naghiwalay upang hanapin si Mofan, kung nasaan, dumating si Miso at Ningsu sa ligtas na lugar na may protektadong barrier. At tinanong niya kung may dumating na mga mag-aaral mula sa Sky Magic High School. Kinuha nila ang kanyang ama upang mabigyang lunas at ipaliwanag na walang mga estudyante doon, kaya lalo siyang nag-aalala para kay Mofan. Ang scout team ay papunta sa lungsod at kumalat para makakuha ng mas magandang tanawin. Nakikita ni Zhang ang one-eyed rat habang kumakain ito. Ngunit laking gulat nang makitang nawala ito sa isang iglap. Hindi nila maaaring iwanan ito at nagpasya na patayin ito. Ang mga wind mages ay may hindi kapani-paniwalang bilis. Kaya hiniling ni Mr. Xiang na sila ang manguna. Isa si Zhang sa kanila at ipinahayag ni Yuhei ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Ang kanyang pag-aalala ay isinantabi nang makita ang isang kasamahan na pinaslang ng one-eyed rat. Lumilitaw ang isang Cyclops sa likod ni Yuhei. At napigilan ito ni Mofan at tinapos ito ni Mr. Xiang. Hindi sila makapaniwala sa kung gaano kabilis namatay ang isa sa kanila at nagpaliwanag si Mr. Xiang. Kasalanan niya kung bakit hindi niya napansin ang halimaw, ngunit sinabi ni Mofan na ito ay dahil lang sa mahina sila. Gustong malaman ni Mr. Xiang kung paano nananatiling kalmado si Mofan sa buong engkwentro, at ipinaliwanag niya ito dahil sumali siya sa City Hunters Group sa kanyang sophomore year. Gayunpaman, kahit na matapos ang 2 taong pakikipaglaban ay natatakot pa rin siya sa ilang mga sitwasyon. Bumalik si Zhang upang iulat na mayroong 3 lobo na may isang mata sa lugar at natutuwa ang isa sa mga estudyante na marinig na kakaunti ang mga ito. Gayunpaman ipinaliwanag ni Mofan na ang mga lobo ay mas malakas kaysa sa mga stone-eyed rat. Mofan ay nagbuo ng plano, kung saan kakailanganin nila na gambalain ni Zhang ang isa sa mga lobo. Ipinaliwanag niya na sila ay mabilis sa mga tuwid na linya ngunit bumagal kapag gumagalaw sa iba't ibang direksyon at maiwasan niya ito.
Kung mahulaan niya ang mga galaw nito, ang pangalawang lobo ay aakayin ni Mubay na susubukang bihagin ito gamit ang kanyang yelo. Susubukan ng ibang grupo na patayin ang huling one-eyed wolf at tapusin ang natitirang dalawa pagkatapos, paliwanag ni Mofan sa kasama, na sa kanilang pinagsamang talento ay tiyak na matatalo nila ang mga halimaw at lahat ay sumang-ayon na sundin ang kanyang mga utos. Pagkatapos ay sinimulan nilang isagawa ang kanyang plano. Sinubukan ni Zhang na gulatin ang isa sa mga lobo habang naaalala niya ang mga tagubilin ng Mofan. Pinaalalahanan niya ang sarili na maging matapang tulad ni Mofan at iniisip kung paano niya lalapitan ang halimaw na sinisiguradong tatakbo sa iba't ibang direksyon habang hinahabol siya nito. Natigilan siya saglit nang makipag-eye contact sa halimaw ngunit natanggal ito sa tamang oras. Ang kanyang talento sa mahika ay mahusay, at nakakatulong sa kanya habang nagagawa niyang iwasan ang mga pag-atake nito, gayunpaman hindi yun nagtagal nang siya ay nagawang tamaan, na pagtanto ni Zhang na ginagamit ng halimaw ang mga puno upang magpalit ng direksyon ngunit hindi makapag-isip ng matagal habang nagpapatuloy ang walang humpay na pag-atake. Matapos matigil ito saglit, napagtanto ni Zhang kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas at nais niyang may tumulong sa kanya. Nagagawa niyang alisin ang mindset na yon. Gayunpaman, pinaalalahanan ang kanyang sarili na walang darating at kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho upang hindi makapunta sa lukasayon ni Mofan at ng iba pa. Naisip niya ang plano ng papalapit na ang halimaw at sa unang pagkakataon ay nakamit ang level 3 magic para makaiwas sa pag-atake nito. Ang halimaw ay tila mas mabagal sa kanya ngayon at sa ilang bagong natagpo ang kumpiyansa, humarap siya sa halimaw. Nagawa niya itong linlangin, at pinanood habang namamatay ito at napagtanto na hindi sila nakakatakot gaya ng inaakala niya. Sa gubat, pinapakita si Mobay na nakikipaglaban, naglalakad lamang sa kanyang ice magic at napagtanto niya na hindi niya ito magagawang e-freeze ng napakatagal. Nagpasya siya na dapat nilang ipaalam sa iba at hiniling ng kanyang partner na iwanan na lang nilang dalawa ang grupo, ngunit ipinaliwanag ni Mobay na wala silang pagkakataong mabuhay nang wala ang iba. Nakikita natin na ang natitirang bahagi ng grupo ay ginagawang pigilan ang one-eyed wolf hanggang sa dumating si Zhang at Desperadong. Nangangailangan ng tulong medical pagkatapos ay dumating si Mubay ngunit malapit nang maabyutan ng iba pang lobo. Mabilis na iniwan ni Mofan ang malapit nang mamatay na lobo sa iba pang kasama at nagpaabot ng tulong kay Mubay. Ginagamit niya ang kanyang kamanghamanghang kombinasyon ng apoy at kidlat na mahika upang mapigilan at talunin ito. Nagtataka si Mubay kung paano kaya naging napakalakas ng Mofan. Sa ibang lugar ang ama ni Mofan, ay itinigil ang kanyang paghahanap kay Mofan nang siya ay masiraan ng gulong. Siya ay natatakot na baka may lumitaw na mga halimaw habang nag-iisa sa pag-aayos ng gulong at sabi ni Mai kaya naman dapat siyang magmadali. Nagpupumiglas si Sheng, at hiningi kay Mai na tulungan siya, ngunit sa kanyang gulat nang makita na siya ay nawala. Ang mga kasamahang scout ay namangha na nagawa nilang talunin ang tatlong lobo na may isang mata at magbigay ng pasasalamat kay Mofan para sa kanilang tagumpay. Mapagpakumbabang sinabi at paliwanag ni Mofan na nagawa lang niyang talunin ang huling lobo ng mag-isa dahil pinabagal ito ng mahika ni Mobay. Ipinaliwanag niya sa lahat, na ang pagtutulungan ng magkakasama ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay at bawat talento ay nagsisilbing layunin sa talunin ang dalawang uri ng halimaw, at sa pakikipaglaban. Ang one-eyed rat ang pinakamadali, ngunit ang mga lobo ay higit na mas mabangis at tuso. Na dahilan kung bakit mas lubhang mahirap na patayin sila. Si Mubay ay nagpapaliwanag na alam na niya yon. At sinabi ni Mofan sa kanila na ang kanyang talento ang pinakamahalaga sa lahat dito. Ipinapaalala sa kanya na ang kanyang talento ay gagamitin niya upang protektahan ang lahat, ngunit sinabi ng kaibigan ni Mobay na dapat niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ipinakita ni Mofan ang kanyang pagsisiskap na lumakas habang inilalagay niya ang taong palaging nang aapi sa kanyang lugar. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuhei na makipagtulunagan kay Mr. Shang, at nagpahayag siya ng pagdududa habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa kanilang napatay na kasamahan sa koponan. Si Zhang, muli siyang hinihikayat na magkaroon ng higit na kumpiyansa ngunit pagkatapos ay nawalan ng malay. Ang kanyang sugat ay hindi tumitigil sa pagdurugo at si Mr. Ipinaliwanag ni Shang na dahil sa matinding pag-atake ng halimaw, ang mga benda ay walang silbi at hindi rin titigil ang pagdurugo.
Ang tanging bagay na makakapigil sa pagdurugo, ay isang espesyal na gamot at sa sandaling iyon naalala ni Mr. Siyang na may malapit na batika. Dapat silang magmadali sa ligtas na lugar. Kaya't sinabihan sila ni Mo-fan na magpatuloy, habang pupunta siya para kunin ang gamot, ngunit nagising si Zhang, ilang sandali upang sabihin na hindi niya dapat itaya ang kanyang buhay para sa kanya. Ipinaliwanag ni Mo-fan na kailangan nila siyang gumaling upang mamuno siya sa grupo, gamit ang kanyang talento sa hangin, at sinabi na hindi siya magtatagal. Habang si Mo-fan ay patungo sa batika, ang isa sa mga miyembro ng koponan ay gumagamit ng wave detection upang matukoy yon. Walang mga halimaw sa malapit, sinabi ni Zhang. Medyo nasasaktan siya pero tiwala siyang babalik si Mo-fan sa lalong madaling panahon. Ang katahimikan ay medyo nakakapagod sa kanilang lahat kaya't nagpatuloy sila ng may labis na pag-iingat. Ipinaliwanag ni Zhang na sa ilan ang katahimikan ay karaniwang tanda ng panganib. Si Zhou, hindi maintindihan kung bakit labis na nag-aalala dahil walang mga tunog at bakas mula sa halimaw. At ang wave detection ay hindi rin nagpapakita ng anuman sinyales. Gayunpaman, nararamdaman ni Mubay ang isang bagay na may halimaw na hindi pa nila nakikita noon. Sa kanila ang halimaw, na hindi pa nila nakikita, paliwanag ni Mubay. Ito ay ang antas ng mandirigma na Thorn Face Wolf. Sa ibang lugar pinapakita na si Lin ay namamroblema matapos iligtas ang isang lalaki, ngunit naligtas din nang dumating ang isa pang miyembro ng militar. Nakilala niya siya bilang Instructor Yang at ipinaliwanag niya na ang pwesto niya sa border ay inabandona na. Papunta na siya ngayon sa Sky Magic High School para protektahan ang estudyante. Tintanong ni Lin kung paano siya nakakagalaw ng malaya, sagot nito na dahil sa kanyang lobo at nagpa siya na ipagkatiwala ang paghahanap at ang pagprotekta kay Mo-fan na papunta sa military base, ang responsibilidad niya ngayon ay kumilos bilang isang distraction para sa Black Vatican dahil sa malamang na naniniwala sila na hawak niya ang Sacred Spring. Sa wakas ay dumating si Mo-fan sa pharmacy. Nangako siya na hindi niya hahayaang mamatay si Zhang dahil naaalala niya kung gaano kagusto nito. Mapag-usapan ang tungkol sa pagnanais na makapag-aral sa isang magandang unibersidad at sa huli ay lumipat sa isang mas malaking lungsod kung saan makagagawa siya ng mas makabuluhang mga bagay. Plinano niyang magtrabaho ng maayos para hindi siya maiwan ni Mo-fan at ipinakita niya ang kanyang ekspresyon ng pagkasabik dahil sa mas malaking syudad ay nangangahulugang mas marami ang magagandang babae. Ipinapaliwanag ni Mobay sa koponan na mayroong iba't ibang antas ng mga halimaw. Ang pinakamababa ay ang mga alipin. Sunod naman ay ang warriors. At sa wakas, ang mga commander level at ang mga nakalaban nila ay malamang ay mga warrior level na kilala bilang mga mage killer. Wala silang pagkakataon laban sa halimaw na warrior level sa harap nila dahil matutulala lang sila sa takot. Kung titingnan nila ang kanilang mga mata, si Zhang ay nagtataka kung si Mo-fan ay maaaring makatagpo din ng isa. Si Mo-fan ay nakatagpo ng isang halimaw na nagtatago sa pharmacy at natutuwa siya nang makita niya ang gamot na kailangan upang gamutin si Zhang. Ang daga ay napunta sa labas at pinanood habang nilalamon nito ng mas malaking Thornface Wolf. Iniisip niya na hindi pa siya nakatagpo ng isang halimaw na antas ng isang warrior at napagtanto kung bakit ang paligid ay napakatahimik dahil lahat ng iba pang mga halimaw ay nagtatago mula rito. Pagkatapos ay natigilan siya habang nakatitig sa mga mata ng halimaw na isang warrior level at dinurog nito ang buong gusali at nagpa siya si Mubay na kailangan nilang magmadali. Ngunit sinabi ni Zhou na dapat silang magdahan-dahan ng kaunti para kay Mo-fan. Ipinaliwanag niya na si Mo-fan ay malamang napatay na at ang mga nabubuhay ay dapat magpatuloy. Ang iba ay sumasang-ayon na nagsasabing hindi nila kailangang mamatay din at ang pag-abot nila sa ligtas na lugar ay ang nais ni Mo-fan. Sa sandaling iyon, lumabas si Mo-fan mula sa imburnal na may dalang lunas at nagpapaliwanag na talagang sulit ang panganib. Agad na gumaling si Zhang at pinasalamatan si Mo-fan sa huli. Ang pangunahing grupo ay nagulat nang makita kung gaano kahusay ang scout team, ngunit sa kasamaang palad na bigla sila nang makita ang kanilang grupo na bumagsak sa mga halimaw. Kinikilala nila ang mga sakripisyo na ginagawa ng koponan at nagpahayag ng pasasalamat sa tagumpay ng kanilang paglalakbay. Saglit, nasusulyapan nila kung gaano kalala ang sinapit ng lungsod at napansin ang commander-level monster. Ngayon halos marating na ng scout team ang safe zone. Naisip nilang magpahinga ng kaunti, dahil habang papalapit sila ay mas ligtas ang kanilang paligid.
Tumitig si Mofan sa Sacred Spring at iniisip kung gaano siya kalapit sa pagkumpleto ng misyon. Nakatagpo sila ng isa pang halimaw at nakaramdam ng kaluwagan nang makita na ito ay nasa pangangalaga ni Instruktor Yang. Ipinaliwanag nila na sila ay ang scouting team at may isang malaking grupo na sumusunod sa kanila at masaya sila na makita ang isang tao mula sa militar. Hiniling nila na i-escort niya sila sa natitirang bahagi ng daan. Hindi siya tumugon ngunit ipinaliwanag niya na talagang hinahanap niya si Mofan. Hindi maintindihan ni Mofan kung bakit at sinabi sa kanya ni Yang na ibigay sa kanya ang Sacred Spring. Ito ay lubhang mahalaga, sabi ni Yang at hinding-hindi niya ito hahayaan na mapasa kamay ng Black Vatican, at magiging ligtas ito sa militar. Gayunpaman, medyo may pag-aalinlangan si Mofan at ipinaliwanag na ligtas din ito sa kanya. Nais itong ibigay ni Mofan sa mismong opisyal na si Kung at hiniling kay Yang na manguna. Gayunpaman, ipinakita ni Yang ang kanyang tunay na sarili, nang ihayag niya na siya ay pumatay ilang tao at susunod na si Mofan kung hindi niya ibibigay sa kanya ang Sacred Spring.